At dahil ngayon ay December na, napag-isip-isip ko na mag-share ulit sa inyo mga repa na mga libangan namin tuwing December. At kung hindi mo makita yung ninong mo na nagtatago, ay huwag kang malungkot mga friend. At aliwin mo lang yung sarili mo at maglibang ka ngayong holiday. At para sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay part 2 na. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung part 1, ay panoorin mo na lang pagkatapos ng video natin na to. At ang una ko ngayon i-share sa inyo mga repa na libangan namin ay yung pagpunta namin sa peryahan. Kasi sa tuwing masapit ang December ay lagi nagkakaroon ng ganyan dito sa amin. At ang pinakaunang pinupunteriya namin ng mga tropa ko pag napunta kami dito ay yung mga palaro. At dalawa lang ang pinipili namin na paglaruan dito. At yun ay ang baraha tsaka color game. At ang pinakang goal namin ay palaguin yung aming 20 pesos na pera. At pag malakas sa loob namin at feeling namin na swerte kami sa araw na yun, ay doon kami sa may baraha naglalaro. Nakakatakot kasi dito maglaro nun kasi puro matatanda yung kalaro namin. Yung tipong 50 pataas yung halaga ng kanila mga tinataya. Tapos kami ay 5 piso lang yung pinakamalaki namin kayang itaya. Ang dahilan lang kasi kung bakit gusto namin dito maglaro minsan ay dahil sobrang laki kasi ng price pag nanalo ka. 10 times ba naman? Manalo lang ng isang beses yung 5 piso na tinaya namin nun ay 50 na agad yun. Kaso ang hirap manalo dito. Kaya pag hindi na kaya ng powers ng pera namin ay nalipat na lang kami sa color game. Dito talaga ay malaki-laki ng konti yung chance na manalo kami pagkasama namin yung isa namin tropa. Meron kasi siya doon na technique para malaman niya kung ano yung malabas na kulay. Bago kasi ibagsak ng bangka ay tinitingnan niya muna kung ano yung mga kulay. Ewan ko ba, ginagamitan na yata ng NEN para malaman niya kung ano yung mga malabas. At pagkatapos siya i-analysis, yung width tsaka length tsaka yung velocity ng pagbagsak ay tuturo niya sa amin kung saan kami mataya. At tawan-tawa kami kasi natama nga naman. Mga nasa 70 to 80% nga na natama yung kanya mga pinipili na kulay. Kaya yung 20 pesos namin ay talaga napapalago namin dahil sa kanya. At pag madami-dami na yung nakulimbat namin na pera sa bangka, ay doon na kami titigil, sabay diretsong bili ng pagkain para magmukbang. Sunod naman na libangan namin ay ang pangangaroling. Ito talaga ang pinakanghanap buhay namin dati nung mga bata pa kami para mabili namin yung aming gusto. Ngayon nga napansin ko, yung mga bata na nangangaroling sa akin ay wala sila mga dalang instrument, nakakanta lang sila. Hindi na ba uso ang pakalansi ngayon o nasasaktuhan lang talaga ng mga walang dala yung nangangaroling sa akin? Kasi dati, nung mga bata pa kami, ay hindi kami mangangaroling hanggat wala kami dalang pakalansing. Kasi ito ang ultimatum weapon namin na pambulahaw sa mga bahay para malaman agad nila na may nangangaroling sa labas ng bahay nila. Isa na nga dyan na lagi namin ginagawa dati ay yung pakalansing na tansan. Gagawin namin ay hahanap kami na madaming tansan. Sabay pipit-pitin namin to ng bato hanggang maplat. Tapos ilalagay na namin to sa kawad. Tapos yung isa pa naming instrument na pambulahaw na lagi namin ginagawa ay yung makakuha kami ng bote. Sabay lalagyan namin na madaming maliliit na bato. At yung dalawa na yan ang pinakang instrument namin. At pag pinagsabay namin tong kalansingin ng sobrang lakas, ay talaga naman nakakabingi. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa kami marinig sa loob ng bahay nila so tinangaroling kami sa labas. At ang isa pa sa napansin ko sa mga nangangaroling dito sa amin ay iba na yung kinakanta nila at hindi na to katulad nung kinakanta namin dati nung mga bata pa kami. Kasi ang kinakanta na nila ngayon ay yung Christmas ID ng ABS-CBN, yung umagang nila, umagang ha. Kasi ang kinakanta namin nung bata pa kami ay yung sa aming bahay, maraming bati. Merry Christmas, wala. Bibigyan mo lima? Oo, kanta pa. Wala pa nga eh. Na Happy New Year. O, mamamat ko po. Baliw to, sabi 5 piso nga lang. Eto talaga yung side hustle namin dati para makabili kami ng pangmalakasang pellet gun noon. Ay nakakaipon din naman kami kahit papano, kahit paunti-unti. Pero noong mga panahon na yun, hindi talaga pera ang pinakandahilan kung bakit gustong-gusto namin mangaroling, kundi yung saya sa paglilibot namin na magkakasama. Kasi dati, tuwing December lang kami pinapayagan na maglaro at maggagala tuwing gabi. Kaya talaga naman sinusulit namin to. Pero meron akong pinagbabawal na teknik nung bata pa ako pag gusto kong dumami agad ang ipon ko pag hindi sapat yun na pangaroling ko. At yun, ay yung masama ako sa tropa ko pag mapunta siya sa ninong niya para mamasko. Ang ginagawa ko lang noon ay tamang upo lang ako sa tabi ng tropa ko habang kinakausap siya ng mga ninong niya na para bang kuwari bilong ako doon. Tapos pag maalis na yung tropa ko, syempre bubunutin na ng kanyang ninong yung kanyang wallet tapos aabutan yung tropa ko. Kaya ang gagawin ko ay tititig din ako ng malala, syempre para mabigyan. Iba yung binunot tapos kinasa pa. De, joke lang. Pero walang halong biro mga repa, nagana nga din naman yung teknik ko na yun at binibigyan nga rin naman ako ng pera.
Dati nga nakaipon ako ng 500 kakasama lang sa tropa ko kasi sobrang dami niyang ninong. Buti na nga lang ang babait ng ninong niya kasi kahit wala akong ginagawa at hindi naimik ay binibigyan pa rin ako ng pera. Kasi sa mga ninong ko naman, pag hinanap ko sila, baka ganito pa mangyari. Ninong, mamamas ko po. Aba, Pasko na ba? Opo, Ninong, December na. Ah, ganun ba? Ay, siya, wait lang ito. Yun, salamat, Ninong. Magkano yan, 100? Oo, wait lang. Ayos lang kay 200. Pero kung 300, tatanggapin ko pa din. Dito. Nako mo na po. Sa bulsa ko. Ayos na ba, Ninong? Ang sunod naman na libangan na dapat hindi mawawala ngayong December ay yung paggagala kasama ng iyong mga mahal sa buhay. At isa na dyan ay yung pagpunta sa mall. Nung bata ako talagang excited ako dito. Noong mga panahon kasi nakatira pa ako sa tita ko, tuwing December ay lagi nauwi yung tito ko galing abroad. At sa tuwing nandito siya sa Pilipinas ay lagi kami nagala, lalong-lalo na sa SM Fairview. Ito talaga ang dahilan kung bakit excited akong sumapit yung December dati nung bata pa ako. Kasi makapunta kami ng SM, wala pa yata ang SM sa Bulacan nun kaya lagi kami sa Fairview napunta. At ang isa sa dahilan kung bakit gusto kong pumunta sa SM ay dahil sa arcade. Doon lagi diretso ko pagkatapos namin kumain para maglaro ng Tekken. At ang padalwa naman na excited ako sa tuwing mapunta sa SM ay yung panonood ng sine. Naalala nyo pa ba mga repa yung mga pelikula ni Vice Ganda na pinapalabas sa sine sa tuwing masapit ang Pasko? Naalala ko parang naging tradisyon na ng pamilya namin na manood ng pelikula ni Vice Ganda sa tuwing masapit ang Pasko. Bago tayo pumunta sa sunod nating kwento mga repa, gusto ko lamang sanang i-announce sa inyo na ito ang ating legit na Facebook page. At para makapunta kayo doon mabilis ay i-click nyo lang yung link dyan sa ating description box below. Follow na kayo dyan mga repa sa ating official Facebook page kasi dyan ko kaya i-update sa mga nangyayari sa buhay ko. Yun lang, balik sa kwento. At ang isa pa na hindi mawawala sa tuwing masapit ang December ay ang simbang gabi mga repa. May nagsabi pa nga sa akin na pag nakompleto nyo daw yung simbang gabi ay may matutupad daw na isa sa kahilingan nyo. Nakompleto nyo na ba ang simbang gabi nyo? Kasi yung GF ko ay lagi ako neto ni Yaya na magsimbang gabi. Inis na inis pa nga siya sa akin kasi wag daw ako madaldal pag nagsisimba. Pero pag hindi naman ako umimik ay aantokin ako. Kaya ang kakalabasan ay makakatulog ako. Tapos magagalit na naman siya sa akin. At kung simbang gabi lang ang pag-uusapan mga repa, hindi mawawala dyan yung mga nagtitinda ng puto bongbong sa tapat ng simbahan. Hindi ko nga alam kung bakit pero last year lang na December ko first time makakain na ito. Sabi ko pa nga sa GF ko noon ay ganun pala lasa ng puto bongbong, maasim. At nagtaka siya sa sinabi ko kasi hindi naman daw maasim ang puto bongbong. At nung tinikman niya ay panis naman na daw yung binili ko. Isip-isip ko noon awit na yan, first time ko matikman panis pa. Kaya sabi niya sa akin ay itapo ko na daw to kasi baka manakit pa daw ang tiyan ko. No. Sayang to pag tinapon. So yun lang mga repa, sana nagustuhan nyo ang mga kwento ko sa inyo ngayon. Kayo, ano-ano ang mga libangan nyo tuwing December? Share nyo naman yan dyan sa baba para mabasa ko at malaman kung anong pinagkakaabalahan nyo ngayon. Pero stay safe tayo palagi mga repa. Kasi alam ko ang iba sa inyo dyan ay mga pinagagagawa ay mga pinagkikwento ko ng part 1 dito sa ating libangan tuwing December na animation. Isihan nyo lang dyan mga repa para kompleto ang kamay at daliri natin sa padating na bagong taon. At para nga pala sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating FB page, bumisita na kayo doon at i-follow nyo na mga repa. Kasi dyan ko kayo i-update sa mga interesado nangyayari sa buhay ko. At para mabilis kayo makapunta doon ay pindutin nyo lang yung link dyan sa ating description box below. At syempre, para sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating animation channel, ay huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun muna mga erp, kita-kits na lang sa ating next video. Peace!